Isang usapin ngayon ang pinag-uusapan sa mga komunidad ng OFW sa Taiwan matapos lumabas ang mga ulat na may ilang migrant workers kabilang ang ilang Pilipino na maaaring humarap sa seryosong konsekwensya dahil sa kanilang online content activities. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay may access sa social media, maraming OFWs ang gumagawa ng vlogs, live streams at iba pang digital content upang ibahagi ang kanilang buhay sa ibang bansa. Para sa karamihan, isa lamang itong paraan upang makipag-ugnayan sa pamilya, magbahagi ng karanasan o kumita ng kaunting dagdag na pera. Ngunit ayon sa mga labor regulations sa Taiwan, may mga pagkakataon na ang paggawa ng online content ay maaaring maituring na unauthorized work kung ito ay may monetization o may elementong kumikita ng pera at hindi saklaw ng employment permit ng manggagawa. Ayon sa mga ulat, sinusuri ng mga autoridad sa Taiwan ang ilang kaso kung saan ang mga migrant workers ay nagsasagawa ng mga aktibidad na hindi kasama sa kanilang orihinal na contract. Sa ilalim ng kanilang labor system, ang work permit ng isang migrant worker ay nakatali sa particular na employer at particular na uri ng trabaho. Ibig sabihin, kung ang isang manggagawa ay inaprubahan para magtrabaho sa factory, caregiving o construction, inaasahan na doon lamang siya magpo-focus sa kanyang employment activities ay kapag may ibang aktibidad na maaaring ituring na trabaho o pagkakakitaan ng walang kaukulang permit, maaaring magkaroon ng labor violation. Dahil dito, nagkaroon ng pangamba sa ilang content creators na OFWs. Marami ang nagtatanong kung saan nagsisimula at nagtatapos ang hangganan ng simpleng pagpo-post sa social media at ng isang aktibidad na maaari ng maituring na trabaho. Ang mas komplikado rito ay hindi lahat ng content creation ay pare-pareho. Ang simpleng pag-upload ng personal videos para sa pamilya ay iba sa regular na paggawa ng monetized content, sponsored posts, o affiliate marketing, o iba pang online activities na may direktang financial gain. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ng bawat OFW ang mga regulasyong umiiral sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Bagamat may mga mekanismo para sa legal na pagre-report ng mga labor issues, ipinapakita ng mga kasong ito kung gaano kahalaga para sa mga manggagawa na maging maingat sa kanilang mga aksyon at tiyaking nauunawaan nila ang mga batas at proseso ng host country. Para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan at sa iba pang bansa, mahalagang tandaan na ang pagiging OFW ay may kasamang responsibilidad na sundin hindi lamang ang mga kondisyon ng kontrata, kundi pati ang mga lokal na batas. Kung may planong gumawa ng anumang online activity na maaaring pagkakitaan, makabubuting alamin muna kung ano ang pinapayagan sa ilalim ng iyong visa at work permit. Mas mabuting magtanong muna sa labor office kaysa humarap sa labor violation. Ang pinakamahalagang aral ay hindi lahat ng pagkakakitaan sa internet ay automatikong pinapayagan. Kaya, bago pindutin ang upload button, siguraduhing alam mo ang mga limitasyon at responsibilidad na kaakibat ng iyong status bilang OFW. Sa huli, ang tamang kaalaman at pagsunod sa batas ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang iyong trabaho, kabuhayan at kinabukasan sa ibang bansa.